PRRD at Sara laban sa mga Romualdez at Hontiveros na nagsama-sama. Naku no, yan pong sinasabi nila. Ang issue, confidential fund. Nako. Wala na yung pork barrel. Baka ma-fake news tayo. Baka mamaya sasabihin ng Appropriations Committee na si Congressman Zaldico. Kapag sinabi mong terminolohiya niya na pork barrel, fake news ka. Tama nga naman. Abay, pinalitan po ng terminolohiya extraordinary expenses. Kapareho lang po yan pagwawaldas pagagasta pala ng pork barrel noon na ngayon iba na po. Sa mahabang panahon, okay, nitong siguro isang buwan mahigit, binakbak ni Senator Risa Hontiveros ang confidential funds na ay mapunta sa office ng Vice President. Ganon din po sa Department of Education na si VP Sara, o yan po, nagwagi ang krusada nitong si Senator Risa Hontiveros na tanggalan ng confidential fund ang tanggapan ng VP at ng Vice President at ng Department of Education. Habang mainit, sumasakay naman ang mga hanay, or yung mga, alam nyo na siguro mga vloggers na dumidepensa naman kay Speaker Martin Romualdez. Oh, mga balagers daw. Sa Kongreso, mga boss, nung pumapalag na ang mga sino kaya mga yon? Alamay ni VP Sara sa confidential fund, umentra naman ang tatay ni VP Sara itong nakaraan, si PRRD. Kaya lalong uminit ang issue. Naloko na. Natamaan sila. Punta ang issue sa West Philippine Sea. Yun, buti napansin mo. Sana all. Diba? Marami sa atin nakapansin Dinivert nila. Sinakyan ito ni Speaker Martin Romualdez. Sinagway na dapat mapunta raw ang pondo sa Philippine Coast Guard. Blah, 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 blah. Natanggalan confidential fund si VP Sara. Kaya naman, may isa diyan na sa Senado, pa-billboard na. Malayo pa ang 2028. Patay. Senator Atin ito. Hontiveros, ano ba tong billboard mo? Atin to. Bakit? May umaangkin ba sa'yo? Tatakbo ka ba ng pagkapangulo or panggulo? Hindi ka Panggulo. man re-electionist senator. Alayo pa ng 2028. Ano ba yan? Abay, talagang pinondohan, ano? Naisip ko dito, parang dinish na, parang tinapon na nila itong si Lenny. Ito ata ipapalit nila Para may pambato na sila. Naku, baka mag-iba ka. Huwag kang papayag doon sa mga medyo, pag ganyan na po, siguro, iba pa, siguro pag nakalagay dyan, ipabitag mo. Inabuso ka ba? Niloko ka ba? Ben Tulfo. Tapos dito sa IBC TV 13, CLTV 36, sa YouTube TV, dahil tumutulong. Pero kung puro ngak-ngak lang, puro gibaan, politika yan. Eto naman si Harry Roque. Yan na. On the offense. Yan na. Maganda yung ginawa mo dito kasi sinamarize niya dito ang pangyayari. Totoo yun, dinivert talaga Save! Nilantad ang lihim ng Kongreso kung paano gastahin ang pork barrel. Extraordinary expenses pala. Baka ma-fake news tayo. Yari tayo kay Saldico nito. Ayon kay Roque. Hindi kasi ang parehas lang naman talaga. Ang pang pinagkaiba, buti pa nga yung pork barrel Yung pork barrel noong araw, kailangan merong kang non-government organization na recipient, kumbaga. Pag ito yung pondo mo, dapat may non-NGO ka na paglalagakan nung pondo mo. So, na-itemize yan. Buti pa nga yung pork barrel dati Kaya lamang kahit na-itemize, tingnan nyo kahit ma-itemize, itemize na yun Nasilip ng COA na marami sa Congress at sa Senado, kahit congressman noong araw, ang nagpapalabas ng peke at non-existent na mga
non-government organization or charitable institution. So tignan ninyo yun na nga ay wala na ngang kumbaga na-itemize na, nakikita na natin may how much more itong extraordinary fund na walang resibo kundi certification lang. Magpakatotoo kayo, huwag kayong mga hipokrito dyan sa Kongreso. Sabi niya, hindi ako. Direktamente, ang target ni Harry Roque ay ang ulo ng Kongreso. Sino pa? Di si Speaker. Everybody happy! Everybody happy! Everybody happy! Lahat may sapat na pondo na mga bawat kongresista kalaban o di naman kaya administrasyon, basta everybody happy, sabi ng ibang mga vloggers dyan. Ganon din po, sabi rin ni Roque, sa pamamagitan ng extraordinary expenses o yung tinatawag na dating pork barrel, kabilang pa dyan yung mga iba pang mga fund, alam niyo na. Fund me for confidential fund. Ito kaya, eto, si Roque on the offensive, sasabi, buti pa nga itong si Attorney Harry Roque, no? Di kagaya ng mga iba dyan, nananahimik pa. Mo ginagawa yan, Roque, dahil pinagtatanggol mo lang yung manok mo, si Sarah. Hindi naman pinagkakaila ni itong si dating Secretary Roque. Kasi sabi niya, mas maganda yung nagbabangayan, alam mo yung entertainment value, natututo tayo eh. They're presenting slowly but surely the truth. Makinig lang tayo. Huwag tayong sumabay. Makinig lang tayo. Hayaan natin magngangangaw yung mga vloggers sa digital media. Hayaan natin sila magnangangak-ngak. Hayaan natin sila magdadadaldal. Kumahol ng parang kumahol. Ow! Walk away. Ka naman. Talagang coffee ng ni Moonbox Easy. Tonyo, relax. Tonyo. Exciting bang mga nangyayari, boss? Excited ba kayo? All I need you to do is listen. Do not believe, just listen, observe, and then wag kayo magpadala dito sa mga bibig at mga laway nagtatalsikan sa pamamagitan ng mga vloggers na yan kasi hindi mo malaman kung sinong bayaran sa panig nino. Siyempre may pondo yan. Si Jarrett ba yan? Sana naman magsasalita. Yung iba naman talagang devoted out of passion, dedication, magkaroon ng content para kumita. Ay, siyempre kasama pati fake news na din. Fake news. Dagdag bawas yan. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Hindi po pwede yan. Pagdating sa vlogger, no control, walang script. Kaya kung anong lumalabas sa ulo nila, boom! Labas sa bibig. Anong exciting ho rito ang sinabi ho ni dating Secretary Roque? Kasi sabi niya, kongresista ako noon, wag niyo akong pinagluloko. Yung pork barrel na yan, na binansagan na ngayon, na hindi na pork barrel nung araw, nung siya'y congressman pa, sabi niya, nung ako'y congressman, alam ko yung modus dyan eh. Yang ngayon ay pork barrel, noon ay pork barrel, ngayon ay, anong tawag dyan? Mga funds, extraordinary expenses, extraordinary funds, or confidential fund. Ito daw po, hindi ito nakokowa kasi hindi ito nililiquidate na ina-itemize mo yung mga ginagastos mo. Tandaan, yung word, nililiquidate. Pag niliquidate mo, isa-isahin mo, i-itemize mo kung saan napunta. Ano bang ginawa? Bumili ka ba ng Suburban? Bumili ka ba ng ganito? Bumili para sa Kongreso? O bumili ka para... lahat na po yan bahala. Para daw sa kabit, sabi ni Banat Bay. Sana all. Ay, yun po, hindi ka nagagawa kasi alam nyo bakit? Hindi po kasi liquidation ang tawag dyan. Ang liquidation ay itemize mo, ipapakita mo kung kailan mo ginasta, saan, paano. Sa halip na liquidation, eto ang modus certification. Nako! Certification lang na ginastos na ang pera, kaya walang pakialam ang COA. Anong titinan ng COA? Papel. Papel lang. This is to certify. Etong lihim ng Kongreso, kasama ng Senado, inilantad ni Roque dyan. Siyempre, upper house, lower house. Pork barrel, o yung pondong binibigay sa mga kongresista. Kasama yung mga utol mo, di ba? Senador,
Ang kinakailangan lang, certification. It goes like this. This is to certify that the fund of Congressman Talpulano, the amount of 150 million pesos for the year 2023 has been fully consumed truthfully, sincerely on behalf of the May truthfully pa to. Filipino people. Naloko. Ganun lang. Certification lang eh. Well, parang ganun. Shoutout mo yung utol mo ah. Certification lang. Niloloko tayo mga boss Yan. nitong matatakaw na to. May lihim sa di ko masabi. May mga utol ako roon eh. Nako. O mga tol, magsalita na kayo. May mga utol ako dun eh. Ano? Pakiulit mo nga. Ulitin mo. Okay, Ulitin may mo. mga utol ako. Ulitin mo. Nitong matatakaw na to. Mm. May lihim sa di ko masabi. May mga utol ako roon eh. O mga tol, magsalita na kayo. Pag kayong yuyuko yan. Oh. Ano sabi niya? Pareho yun, may mga utol ako dyan eh. Huwag kayong yuyuko dyan. Magsalita kayo. Yung nagtataka nga ako, no, di ba? Akala ko ba itong si Senator Tulfo na ito? Di ba, pangako niya noon, sabi niya, paglalaban ko ang karapatan ninyo kasi marami kayo for the tagal-tagal ko na dito sa show dito. Ang dami-dami kong natatanggap na mga ano. Oh, anong nangyari? Niloloko tayo. Anong ginagawa? Ba't tahimik ka? Buti pa nga tong utol mong si Ben Tulfo, no? Nagsasalita. Salita na kayo, manindigan na kayo. Baka kasi masama pa kayo dyan. Ah. Kaya pala maraming nagkukumahog mag-apply sa Kongreso ng mga dating staff na mga natalong mga kongresista. At mga senador daw siguro, sabi ni Roque, hindi po ako may sabi niya. Alam niyo bakit? Nagkukumahog mag-apply? Pwede ka naman pag-apply sa iba dahil wala na yung boss mo tapos na yung term ng iyong congressman. Alam mo bakit nagkukumahog? Nag-a-apply sila, yung mga datihang staff ng mga congressman. Sabi ni Roque, sino si Roque? Yung mga datihan dahil kabisado nila ang modus. Certification lang ang katapat. At hindi mo na kailangan gumawa ng liquidation. Kasi pag niliquidate mo, makukuha ka. Certification, anong mababasa? No. This is to certify. Blah, 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 blah. Tapos, sila nang bahala. Yung mga staff na nawalan ng trabaho. Sabi ni Roque, Roque, hindi ako. Galing nung ano Kaya ang sarap na audiovisual makinig. aid At staff mo. titingnan mo kung sino nagsasabi ng totoo. Diba? Kaya pala walang nag-iingay. Nag-iingay para magalit, dumepensa. Hindi nag-iingay sa galit dahil may nagsasalita. Kaya pala baka malantad, mabulgar ang lihim ng... Ano pang lihim to? Anong lihim? Binwa. Sus Mariosep, mga boss, pakinggan yung sasabihin ko, ano? Yan na. Sabi ni Roque sa mga kongresista, magpakatotoo kayo. Yung? Huwag kayong mga hipokrito. Alam kong baho nyo, hindi ako siya. Dahil galing ako dyan. Pues, may baho ka rin pala. Tama ka rin naman. Sabi niya, galing siya dyan. No? Alam niya, ba't di siya nagsalita noon, di ba? Sana May anghit ka rin pala. May angit. Dahil galing ako dyan. Alam ko kung paano. Bakit nagsalita si Roque? Pero at least, kahit sabihin na natin galing siya dyan at may alam siya, at least, ini-expose niya, di ba? Hindi kagaya nung utol mong dalawa na nanahimik. Ang gustong masabihin ni Roque, pantay-pantay kayo para kayong walang tinatago dyan sa Kongreso, sa Senado. Kaya ang iba sa inyo hindi nagsasalita kasi maapektuhan yung milyon-milyon na confidential, hindi lang confidential fund, kundi special, ito mga binansagan ninyo. Mga boss. Kaya po siya nag-iingay kasi, alam niyo sinasabi niya, sana kung ginawa ninyo pantay-pantay,
walang lalabas na baho. Yan ang ginawa nila. Dahil hindi daw maganda at pinipili na kung sinong bibigyan, ito'y mayorya, ito yung kaya hindi magsasalita, dito ka lang sa aking bata, kahit na magkasama tayo, kahit na magkaaway tayo, pero pagdating sa pondo, kaibigan tayo. Pagkatapos ng sa ibang bagay, galit-galit tayo, debate tayo. Pero pagdating sa pondo, ang gusto sabihin nitong si real talk. Roque, kayo dyan sa Kongreso, tandaan, it doesn't stop me from speaking like this even though I have my 2 brothers sa upper and lower. Bahala na sila sa buhay nila. Sana all. Bahala na daw kayo sa buhay nyo. Kayong dalawa dyan. Erwin at Rapi. Anak ko, hindi man lang. Alam nyo, ito na lang isang kapatid nyong natitirang pwede naming hangaan kasi humanga kami sa inyo. Noon akala namin kayo ang magtatanggol sa amin. Kayo yung matatapang na walang takot. Bakit ngayon tikom ang bibig ninyo? Nakaw. All I'm saying is this. Be fair. Huwag kayo mamimili. Yun ang gustong sabihin ni Okay. Bakit mo sinasabi yan? Sabi mo rin ikaw Bakit tinanggalan yun pero kayong iba? Huwag na kayong magpakatotoo kayo, huwag na kayong maging hipokrito, pupunta ka pa doon sa West Philippine Sea. Dito natin ibigay sa Coast Guard. Dito na kasi kailangan dito. Kailangan dito Intelligence Fund. Kailangan dito Confidential Fund. Tama nga naman. Bigyan nyo, bawasan nyo. Mas maganda, everybody happy. Tapyasan yung mga malalaki dyan. Trillion kaya yung pondong hinahawakan daw, sabi ng isang kongresista sa akin. Boss, maingay yan. Ano daw? Malaking pondo rito sa Kongreso. Bakit? Siyempre. Ngayon pa lang, mga boss, ngayon pa lang, mainit na. Anong mainit? Pork barrel. Wala nang pork barrel. Baka sabihin, lumang tao ka. Sana all. Extraordinary fund. Pork barrel yun. Ang problema, lumantad to dahil gusto nilang medyo pusasan. Yan na. Si VP Sara na to. Itong isa na medyo malayo pang 2028 Bakit ba takot na kayo ba? Bakit ba iiba talaga Sabi ko nga, ang isang lihim, nananatiling lihim kung kayo marunong magtago ng lihim. Pag ang isang lihim, hindi kayo marunong magtago, parang mga kawatan, naglalamangan, kaya nagpapatayan. Napapansin niyo, pag mga sindikato, nilamangan mo, limbawa, nang hold up kayo, nagnakaw kayo, bank heist. Pati malalaman mo, may bulagta na dyan. Ano yung ibig sabihin? The greed. Parang sa, yung nangyari sa, Negros Oriental. Alam niyo yun. Yung kasakiman. Ganun po yung mga kawatan na mga sindikato na nagnanakaw sa bangko. Kaya ang isang lihim, mananatiling lihim, kinig kayo sa Kongreso, Senado. Sa Senado, Kongreso, please listen up. Please stand up and listen. Mananatiling sekreto o lihim ang isang bagay sa loob ng institusyon. Institusyon na hindi marunong magsinungaling dahil yung mga nagsisinungaling mga tao sa loob ng institusyon. Gusali lang yan Pag nilagyan mo ng mga tao na yan, may organisasyon, yung mga tao, congressman o senado. Kapag medyo sila'y hindi nagsasalita, hindi nabubuking ng lihim kapag wala kang nadihado. Kapag may nadihado ka, patay kang bata ka dahil lalabas yung lihim dahil may magsasalita. Yun ang hindi naisip ni Tambaloslos. Kung kaya naman pala everybody happy, bakit may iniwan ka? Sino ba yung iniwan hindi nabigyan? At sabi po ng ibang mga vloggers, at sabi po ng iba na ganun po ang papunta, ba't nyo iniwan daw itong anak ni Duterte na si BP Sara? Pagkatapos yung iba binigyan, kasi malakas Baka magamit laban sa kanila. Bakit ganun pag nag-isip? Ewan ko. Itanong nyo kay Mang Igme. Si Mang Igme pala ay aking barbero. Okay bang gupit natin? Forward na natin. Ang asawa,
ang mga iba dyan na makalamang itong malayo pa, ano? Bakit ba gano'n to? Parang malayo pang election, 2028. Kita nyo, billboard. Mga billboard, pakita natin yung billboard. Anong ibig sabihin? Atin to! Ako na! Ikaw na! Isa pa, boom. Meron pa bang iba dyan? Boom! Pumalpak yung AB Atin to. Ito atin. Atin to. Balik-balik mo, mapareho lang yan. Ito pa, nagkalat na. Chip, hindi ba... Ano ba to? Bakit kinakailangan mo mag-billboard? Nangangampanya ka ba? Meron bang ibig sabihin yan? Dahil walang makitang mga medyo... wala pang manok. Kawawa naman si Lenny, no? Sorry ka na lang. Malayo pa. May magbuusbungan ng mga manok dyan sa 2028. Sinisiguro na, sinisecure. May nagpupondo rito. Pero habang pinupondo, ginugulo. Parang pinag-aaway-away. Tawagan nga natin yung billboard company niya kung sino nagbayad yan. Friends of Nino. Segment lang, sana pag-usapan pa natin isang segment. Bukas pwede ho natin dahil kinapos tayo ng oras. Susunod na po tayo dun sa segment ng kapitbahay. So, yun lang. Gusto kong ipakita sa inyo na kahit papaano itong si Ben Tulfo, na ipakita niya na yung tapang ng mga Tulfo brothers, dito na lang naiwan sa isang to. Yung dalawa, wala na. Wala na. Kita nyo nga yung pinaka-latest na kalokohan itong si Senator Tulfo, yung sa nawawalang maleta. O kayo nang humusga dun, no? Tapos si Erwin Tulfo, di ko rin mawari. Ba't nga ba tahimik? Kasi eto mismong kapatid niya yan, no, si Ben Tulfo. Sabi niya magsalita na kayo. Baka madamay pa kayo. Huwag kayong yuyuko dyan. O ano ibig sabihin nun? Sabi niya, wala akong pakialam sa inyo. Basta ako, pag mali-mali. Dapat ganun.